again to my YouTube channel. Kagigising lang natin. Tapos mag-aayos lang muna ako ng kwarto. Tapos magluluto tayo ng minahalang. Meron pa kami dyan ng beef pares pero konti na lang. Pa kay Marvin na lang. Ulamin na lang ni Marvin. Kasi kumain kami kagabi, diba? So, ano na tayo, si Marvin, kanina pa siya umalis, guys. Kasi may pasok siya sa school. Tapos kanina, alam nyo ba, pagka nag-alarm kasi yung phone ko, nalimutan kong tanggalin yung alas 6 na alarm. Si Marvin alas 8 pa yan, so mga 7 pa yung alarm na. Punta kami washroom, naihi na kami parehas. Tapos, siya, humiga na, patulog na. Tapos ako hindi na, nawala na yung antok ko. Ginawa ko, nag-phone na lang ako. Tapos sabi ni Brian, Bebe, nahawakan ako. Matulog ka pa, ang aga pa. Kasi gusto nga niya, nakakatulog ako nga ng mahaba. Kasi paggabi ako. Sabi ko, nawala yung antok ko. Ginawa niya, kinuha niya yung phone ko. Niyakapin ako para makatulog daw ako. Tapos nagsaing na rin ako. Para mamaya, pag naluto ko na yung minahalang ko, diretso na. Magbibit-bit ako ng mamaya, konting kanin. Hindi ko pala kaya hindi ako kakain, nabibigla ako, grabe. Kasi nga pagod. Hindi naman syempre, mag-isa pa lang ko, lagi pa ako nagmamadali sa ko sa trabaho ko. Hindi pa ako sanay. Siguro pag nasanay-sanay na ako, pwede na ako magdala tinapay na lang. Di na ako magra-rice. Nabigla ako. Sabi ko, nagugutom ako, pagod ako. Kasi naman yung kasama ko, ang bit-bit ay fried chicken, Jollibee. Nagutom pati ako. So, ligpit lang ako kasi magulo yung higaan namin. Ito na yung magiging routine ko everyday. Puno yung rep namin dahil nga dami namin grocery. So, hindi ako makapagluto ng madaming ulam. Nangyari nan parang every 2 days or every day ako magluluto ng ulam. Gusto na kasi namin mag-grocery ng madamihan na rin. Para hindi kami punta sa grocery. Lalo na ngayon, sobrang lamig. Na dati okay pa no summer, diba? Kahit every week kami mag-grocery. Ngayon, ang hirap kasi lalo na pag mamaya yung mga bus, diba? Malamig. So, magligpit muna ako, guys. Dito na ulit tayo sa kusina, guys. Bale, di ba meron na akong tinadtad na sibuyas at bawang. Tapos, gumawa rin ako ng tadtad na sili. Tapos, meron kami dito. Ito yung toyo namin. Di naman kami maarte ni Marvin sa toyo, basta toyo. Kasi ito yung pinakamura. Kaya ito yung binibili namin. Bali, siya. Parang naka-promo ata siya. May kasama na siyang suka. Tapos, ito naman yung oyster sauce na gagamitin natin. Sobrang tagal din ang gamit namin ito. Tapos, di ba bumili din kami ng Mang Tomas. Ito, lahat ng ito Mang Tomas. Ilalagay ko dun sa minahalang ko. Para pinapakuluan ko na yung aking karne. Just ni-message ko si Ate Grace. Nasa Pinas kasi siya ngayon nagbabakasyon. Nag-ask ako kung paano yung kanyang adobo. Kasi gusto ni Marvin ng adobo. Ang sarap kasi nung adobo ni Ate Grace. Mahalang-halang pa. Tapos yun, nag-reply sa Ate Grace sa akin kanina. Sabi niya yun daw yung recipe niya binigay sa akin. Sabi ko, ate, ang sarap talaga. Sabi ko, paano po ba yung adobo ninyo? Tapos yun daw yung mga gagawin ko. So, gagawin ko siya siguro bukas na lang, guys. Minahalang muna kasi yun yung request ni Marvin. Miss na daw niya yung minahalang ko. Pero minahalang talaga yun ni Papa. Binigay lang sa akin yung ingredients. Maglagay na tayo ng water. Tatapon ko na to kasi kagabi pa to. Kasi hindi kami bumibili ng water talaga na galing sa grocery. Lang kami, filter lang talaga. Kaya bili kayo ng ganito peach shell kasi may filter na siya. Tapos pinapalta na lang namin yung filter every 3 months ata to. Bumili na kami ng parang isang box, guys. Dito ata yun eh. Nasaan? Hindi ko makita kung nasaan. Basta isang box yun, 4 na piraso or 3. Tapos pinapalitan namin kapag ang bagal na ng bagsak. Tagal na ng hintay. Ayan guys, tapos na yung aking minahalang. Hinihintay ni Marvin, nakapagsahin na. Tapos nanonood ako nung interview kay Melay. Kakain muna ako guys, tapos after nito liligo na ako para gayak-gayak na tayo pagpasok. Pasok na tayo guys. Hindi ako nag-bonnet ngayon kasi hindi naman ganun kalamig. Tapos hindi ako nagbasa ng buhok.
Hindi tayo nagbasa. Pero nagbanlaw ako ng katawan. Kaya kasi nagmamadali tapos basa yun. Lalabas ako, diba? Sakit na naman ulo natin yan. Ay, grabe. Bilis ng araw. Tuesday na ulit. Magugulat na lang kami. Ano na, Friday na ulit. Ay, buhay. Magugulat na lang kayo. Nag-i-snow na. Nag-i-snow na. Okay lang yan. Ganun talaga ang life. Basta, at least umuusad naman tayo. Sarap ng ano ngayon. Sakto lang yung lamig, guys. Guys, pauwi na si Marvin. Kaya magkikita kami sa STC. Before ako sumakay. Umaga pa ko ng konti ngayon. Kasi bigla siya nag-message nga. Sabi niya, uwi daw siya. Hindi daw siya mag-gym ngayon. Ganyan na lang setup namin ni Marvin. Magkikita na lang kami sa STC before ako pumasok sa trabaho. Siya pauwi na galing school. Diba? Gumagawa pa rin kami ng paraan para naman nagkikita kami kahit sa isang araw. Kahapon naman, hapon naman yung pasok niya. So, nakapagsabay kaming kumain. Bukas, Wednesday, hindi na uli kami sabay. Pero, hanggang gabi, ang alam ko hanggang gabi yung pasok na bukas. Kaya baka hindi talaga kami magkikita bukas. Ayan. Tiis-tiis lang talaga tayo sa ganyan setup kapag may partner ka. Guys, dumaan na yung bus. Dalawa, magkasunod. So, maghihintay pa ako ng 10 minutes sa next bus. Ganun talaga ang life. Bola-bola. Ah, wait, ano? Bebe, bola-bola king. Yung ano. Huh? Yung ano, bola-bola. Hotdog. Yung saka hamonado. Bola-bola. Bola-bola king yung sinang ko sa'yo. Masan? Guys, magsha-shoutout tayo. Si Kuya Angelo kasi yung last time na kwento ko sa inyo na nag-approach kay Marvin. Bale, shoutout daw namin sila Tita Violi, saka si Tito Chris ng North York. Tapos yung kaibigan ni Kuya Jeffrey. Hindi ko alam kung sa downtown sila kasi may nakwento sa akin si Kuya Jeffrey. Hindi ko lang alam kung sila din yung sa downtown. Si Sir Mark at si Ma'am Weng po sa downtown ata yun. Hindi kami nakapag-shoutout talaga. Ay, nandyan na yung bus ko. I love you. Ay, yung aking katrabaho nandun, guys. Bye-bye. Mamaya na lang ulit, guys. Sakta, nandito na yung bus ko. Nasa bus na tayo, guys. So, ayun. Balik kahapon kasi ang nangyari ay basta ang babait ng mga kasama ko. Nilalapitan nila ako, tinatanong nila ako kung okay lang ba ako, kung may kailangan ako, magsabi lang daw ako, wag daw ako mahiya. Kasi lahat naman daw dito, nagtutulungan daw. Yun ang kagandahan sa kanila. Kasi syempre, pag ano ka na, halimbawa isang sa ibang company, isang turo lang nila sa iyo. Ikaw na bahala dyan, ikaw nagagawa ng iyo dyan. Pag magkamali ka, tapos mapapagsabihan ka doon. Pag nagkakamali ka, sabihin na okay lang yan kasi ganyan talaga, nagsisimula, ganito, ganyan. Kahit yung mga supervisor, sobrang babae. Tapos, alam mo yung supervisor na dalawa, ginugood job pa nga ako kasi daw maganda daw yung mga feedback ng mga kasama ko. Tapos, edi nga kahapon, may isang nagtuturo sa akin. Sabi niya sa akin, okay ka lang ba? Masaya ka ba dito? Sabi ko, oh, masaya ko dito. Sabi ko, di ba dito sa makakita ng ng ibang company na nakaka-relax ka, paupo-upo ka muna habang di pa puno yung sa machine mo. Sabi sa akin yan. Saka mabait ng mga tao dito, di ba? Tapos nagtutulungan. Kaya ako, willing din ako tumulong sa iyo dahil ganyan din yung pinakita nila sa akin. Sabi niya sa akin. Tapos ako yung tuwa talaga. Tapos sabi niya, sana masaya nga daw ako doon kasi gusto daw nila ako. Lagi daw ako nakangiti. Gusto daw nila yung pagngingiti daw ako. Lagi kasi akong humingiti sa kanila pag may kita ko sila. Tapos may pagkwentuhan ako sa kanila. Eh ako daw tinuturoy na nilang anak. Bunsong anak dahil nga sila mga may edad na kasi. Meron nga doon 66 saka 67 na yung dalawang lalaki. Tapos ayun, tapos kanina naman guys, nagka-meeting kami, halos 40 minutes ata yung meeting namin. So, nabawasan na kami. Yung aking box, 15 boxes yung gagawin ko. Sabi ko, chef, paano ko gagawin 15 boxes?
Tapos, ay di yun na, nag-start na kami, nagkamali pa ako. Oh my God, nagkamali ako ng 2 box ko. Mali yung timbang ko. So, ang gagawin na ulitin ko. Madaling-madali ako guys kasi nga 15 boxes yun. Eh, ang nagagawa ko palang that time is kung isasama mo yung mali ko, may lima na akong nagawa. Tapos, sabi nila sa kung daw ng pressure, okay lang daw yan. Tapos tinuruan akong supervisor kung ano yung technique para mabilis na yung gagawin ko. Parang, basta pinakita niya sa akin yung ganito, ganyan. Sabi niya, ganito, ganyan. Ganun lang yung gagawin mo para hindi ka mahirapan. Tapos, yung isa naman na kahapon na tumulong sa akin, tinulungan niya din ako. Ang galing niya. Sobrang chill niyang mag-ano ng mga cups guys. Pagkuha niya ng mga damage, napakagaling. Tapos, edi yun. Tapos, nung sabi sa akin nung babae, sabi niya, good job kasi bago ka pa lang na ano mo rin, natapos mo rin kahit pa paano. Pero, meron pa akong 2 sticker guys. Gawa nga ng di ba nagka-problema ako ng 2 box. Hindi ko, kinulang talaga ako, tapos nagka-meeting pa. Pero okay lang daw yon. Tapos good job pa ako ng supervisor. Sabi niya, binalikan niya ako, sabi niya nagulat siya, 13 daw yung nagawa ko, hindi daw niya inaasahan kasi nagkamali pa ako ng 2. Tapos late kami nagsimula dahil nga sa meeting. Talaga nagmadali ako guys, talaga grabe, pagod ko kanina, na-stress ako kasi kailangan ko matapos yun. Tapos sabi niya yung bang nila talaga, na-appreciate nila yung pagod ko. Talaga, good job, gabi niya, ganun nila ako. Kasi sabi ko, shit, gusto ko talagang tapusin, pero wala na talaga akong oras. Tapos sabi nila, okay lang daw yun, kasi bago pa lang naman daw ako. At least daw, nagawa ko daw yung 13. Kasi kung sa iba daw yun, ang hirap din daw yung makumpleto yung 15 talaga. Pero ako, umabot ako ng 13. Kung hindi ako nagkamali ng timbang sa 2 box ko, tapos ko yung 15 boxes guys. Kaya lalaki ng mga boxes na yun. Nakakatuwa eh. Tapos, nakakauwi din kami ng maagap guys. Gawa ng 3 kasi kaming walang sasakyan. Yung iba kasi may mga sasakyan. So, pag hindi sila nagdadrive, sinusundo naman sila. Pinapaalis kami ng maaga, parang hanggang 11 kami diba. Maalis kami minsan ng depende, pero nagpaalam kasi ako sa supervisor. Tanong ko daw kung papayag. Okay sa supervisor namin doon, may isa pang supervisor yung mas mataas. Pumayag siya, okay lang naman daw. So, nakauwi kami ng maaga. Kaya ang ganda din, sobrang babait talaga. Daldal ko naman, mamaya all time magdaldal pag nasa bahay na tayo. Baba na tayo. Naantok na ako guys. Naantok na ako, Diyos ka day. Na-acid na naman ata ako. Hi! Ang cute ng aso. Parang wala na naman atang nakatira dito sa bahay na ito. Chichismis naman si Crystal. Aba. Naka-ready na snow removal. Maghanap nga ako nung ganun. Sila tita. Yung anak niya naggaganyan eh. Yung mga kapitbahay, nagtatanggal siya ng mga snow daw. Sa snow sa harap ng bahay ng mga senior daw. Tapos nagbibigay lang sila ng, hindi ko alam magkano binibigay eh. Nagsa-sideline pag wala daw ginagawa. Sabi ko, uso rin kaya yun dito kasi sa Amerika yun eh. Guys, meron na namang basurang nasa labas ng bahay. Dito lang sa may amin. Mababa siya, mukhang pang bata to. Hindi tayo kukuha ngayon for today's video. Bahay na ako guys. Biglang humina yung boses no. Kasi mga tulog na yung mga kasama ko. Grabe lamig. Sinisipon na ako. Hindi na may tsurahan sa Crystal Society. Tapos kanina, tinignan ko kasi sa cellphone ko yung oras. Yung wallpaper ko si Marvin, naka-shades siya. Sabi nung kasama ko, who's that? Sabi, your husband? Sabi ko, yes. Oh, he's handsome. Sabi gano'n. Tapos sabi,
Sabi sa akin, pretty naman daw ako, kaya bagay daw kami. Tapos tinawag niya yung super na. Nahiya ako. Tinawag niya yung super namin. Tapos sabi niya, ang gwapo daw ng asawa ko. Tapos tinignan nung super, sabi niya, oh, gwapo nga. Gumanon din siya. Ano yun, ay balahay yun. Ay, naka. Sana guys, no, lahat ng international student, maging worth it lahat ng pagod natin, pagtitiis natin, lahat ng iyak natin, lahat ng stress natin. Sana maging PR tayo, no? Yun lang naman hinihintay natin eh. Yung maging permanent resident. At syempre, para makapagpakasyon na tayo sa Pilipinas. Gusto ko nang magpakasyon. Lagi kong sinasabi yan kay Marvin. Gusto kong umuwi ng Pinas. Ayun, sabi nga, tiis muna, be. Datating din yan. Goal natin, every year tayo makapagbakasyon sa Pilipinas. Lungkot kayo. Gusto ko kasi doon magpapasko. Ayun ang i-goal namin sa Pinas, kami magpapasko at bagong taon, guys. Iba kasi talaga yung feeling pag doon sa Pilipinas, mas masaya talaga pang Pasko at bagong taon. Dito kasi kailangan meron kang mga mga kaibigan na pwedeng puntahan. Kundi kami lang mag-asawa sa bahay sa Pasko at bagong taon. Kaya mag-work na lang ako. Work na lang tayo, be. Sabi ko sa kanya. Kasi snow na yun eh, malamig, nakakatamad lumabas. Or dito na lang kami, magluto na lang ako ng kahit spaghetti siya chicken, pang lang namin. Tapos video call na lang namin yung parents namin. Grabe na, gusto nang umuwi, mag-1 year pa. Hindi naman yung uwi na kasi napapagod na. Dumadating din ako sa point na ganyan na gusto ko nang umuwi, di ko na kaya. Pero syempre, isipin mo bakit ka, yung pinakauna kung bakit ka nandito, di ba? Naku, nandito ka na nga eh. Sasabihin nga iba na dyan ka na nga, nag-iinarte ka pa. Ang dami-daming gustong makapunta dyan sa Canada. Ang dami ko nababasang ganyang comment sa mga TikTok pa. Tapos yung mga sa group. Tapos may mga nagagalit na nagbibigay daw ng negative yung mga nandito. Hindi naman sa pagiging negative, i-share lang din kasi nila yung mga experience nila kasi ang dami kasing mga ibang content creator na pinapakita na ang sarap-sarap ng buhay dito, na hindi pinapakita kung ano ba talaga yung tunay ng buhay sa Canada. Kasi pinapakita nila, ang daling bumili ng ganito, ganyan. Hindi naman nila sinasabi na utang yun, di ba? Dito, kaya sinasabing scam ang Canada. Kasi pagdating din nila dito, magpapadala din sila sa mga ganon. Kasi syempre may ibang mga Pilipino na hindi nila na gagawa yung ganon, nagbibili yung mga ganito ganyan sa Pilipinas. Dito mabibili nila, sobrang dali lang. Pero syempre kung magpapadala ka sa ganon, wala din mangyayari dun sa pag-abroad mo ba, diba? Mag-abroad ka nga para magbagong buhay. Iba yung balak niyang mabago, yung mabili niya lahat ng gusto niya eh. Kasi hindi ka rin naasenso kung uunahin mo yung mga luho eh. Walang matitira sa'yo. Ganon. So, magpapaalam na ako guys. Antok na kasi talaga ako. Ang cutie. Ito hindi namin alam na gumagana pala siya. Nung dumating lang sila ate at kuya, kapatid ng landlord namin. Gumagana pala siya, tapos puro halaman na uli kami dito. Yung huling halaman namin dito, nung bagong dating lang kami. Kaso mga namatay sila ng winter. Hindi rin namin naalagaan. Kasi sobrang busy din ng mga tao dito. So, yun lang guys. Paalam na ako. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Ang itim na yung eyebags ko. Bye-bye!